Magandang umaga po sa ating mga kapatid. Ngayon po sa ating mga tahanan, pwede po tayong tumayo at ngayon ibibigay natin ang ating pinakamatinding pagpuri sa Diyos na tapat kailanpaman.
on, let's give our best clap offering to Jesus. Lord, we thank you, Jesus, sa umaga't hapong ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa bawat tahanan na ngayon po, Lord God, ay patuloy at sama-samang nagpupuri at sumasamba sa iyong pangalan, O God. Lord, today, Jesus, walang ibang Diyos na aming sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Walang sino man o anumang karapat dapat, Panginoon, na tumanggap ng aming papuri, ang aming awit, Panginoon, ngayong umaga. At patuloy namin, Panginoong, itinataas ang iyong pangalan, O God, sa bawat puso ng bawat pamilyang naririto, Panginoon. Kaya naman, Lord, tanggapin mo ang aming pagsamba, ang aming pagpuri, Panginoon, ng walang hanggan, Panginoon. Lord, we thank you, Jesus, and we pray all the glory, Panginoon, in your praises, O Jesus. Come on, let's worship, O God.
Ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Walang papagkakasulit, Panginoon kapatagan, Panginoon kalit. Sa lupa Alam ni Lord ang sitwasyon ng buhay natin. Maybe today, hindi tayo oppressed ng isang nation. Pero baka oppressed ka ng isang situation. Baka oppressed ka ng isang pag-iisip. Baka oppressed ka ng isang damdamin. Or baka oppressed ka ng isang emotion or ng isang kalagayan sa buhay mo. Kailangan mong lumaya. Pero minsan, hindi sapat ang tao lang. Ang kailangan ay kapangyarihan ng Lord sa buhay ng isang tao. Sometimes yung pag-rescue ni Lord, hindi yung pag-alis sa sitwasyon. Minsan yung rescue ni Lord ay pagdating ni Lord sa sitwasyon para palakasin ka, para masustain mo yung situation. Kasi si Lord mayroong malasakit. But God also said, I am sending you. Moses could have stayed in the wilderness. But the next level of miracle began when he said, yes. Kailan nagsimula yung miracle ni Lord? Nung sumugot na si Moses ng, yes, Lord, pupunta ako doon. If Moses refused, he would have missed being part of God's miracle story. To deliver the word God, please welcome Pastor Al Belga. Good morning. Good morning, everyone. Isang pinagpalang Sunday sa bawat isa sa atin. Praise God dahil tayo ay binigyan ni Lord ng pagkakataon na muli ay magsama-sama sa Kanyang presensya at sa Kanyang salita sa ating mga tahanan. Kaya po, ngayong umaga, ngayong araw na ito ay bago po tayo magpatuloy o bago tayo magsimula doon sa mensahe na ating pag-uusapan, na pinagkaloob ng Diyos sa atin, ay nais ko po muna kayong kumustahin. Kumusta po kayong lahat sa inyong mga tahanan? Kumusta ang inyong pamilya? Kumusta ang inyong mga kalusugan? At kumusta ang provisions and protection ng ating Panginoon? Naniniwala ako na ang linggo na nakalipas o ang araw na mga nakalipas ay patuloy tayong nagiging mulat sa mga pagpapala, sa proteksyon, at sa patuloy na pagsama ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po sa araw na ito ay isang napakagandang araw at napakagandang pagkakataon upang tayo ay muli magsama-sama with one heart, one mind, and one spirit
upang tayo po ay magbalik ng ating gratitude sa ating Panginoon. Deserve ng ating Panginoon ang siya'y mapasalamatan. Marapat lamang na maibalik ang lahat ng pasasalamat at lahat ng appreciation at lahat ng pagpupuri sa isang Diyos na patuloy na sumusubaybay sa bawat araw ng buhay natin. Kaya po sa araw na ito, nais ko po na ang Diyos ay ihayag muli sa bawat isa sa inyo bilang isang pamilya at ang bawat isa na nandiyan sa kanyang tahanan. Salamat muli dahil ang tahanan mo ay bukas, ang tahanan mo ay masayang tinatanggap ang salita ng Panginoon. Salamat kasi ang tahanan mo ay talagang pinaghahandaan ang oras na ito, pinaghahandaan ang pagkakataong ito. Kaya maraming salamat po. Pagpalain ang bawat isa sa inyo, pagpalain ang bawat pamilya, at pagpalain ang bawat tahanan na bukas sa presensya at sa salita ng ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, patuloy ko po kayong inaanyayahan na tayo pong lahat ay tumayo. Sama-sama po tayong tatayo sa harapan ng ating Panginoon bilang pagbigay ng respeto at pagmamahal sa ating Diyos. At tayo po sama-samang manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat. Ikaw ang aming Diyos. Itinataas ko ang iyong pangalan sa bawat pamilya at sa bawat tahanan. Panginoong Hesus, ikaw ang aming Diyos at sariling tagapagligtas. Sa oras na ito, patuloy mo pong ihanda ang aming mga puso, ang aming espiritu, ang aming kaluluwa. Ihanda niyo rin po ang aming katawan upang kami ay masigla at masaya na makinig at tumanggap ng iyong mga salita. Kaya sa oras na ito, O Diyos, patuloy ka naming inaasahan na pamamagitan mo, banal na espiritu na Diyos, na kayo po ang magsasalita sa aming kalagitnaan. At patuloy niyo lamang po akong gamitin upang ang iyong mensahe ay makarating sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Patuloy mong pagpalain ang bawat pamilya at sambahayan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise God. Pwede na po kayong makaupo at patuloy niyo pong maihanda ang inyong sarili. Kung kayo po ay wala pang tubig sa inyong tabi or kaya anumang bagay na kailangan mo, notebook o kaya ballpen or Bible, so pwede niyo pong kuhanin ang inyong mga Biblia, ang inyong notebook at ang inyong ballpen at ihanda na po natin yung ating sarili na pakikinig at higit sa lahat sa ating pag-take note para po ito ay makatulong upang tayo po ay magkaroon ng pagkakataon na mabalikan yung mensahe kung meron pa po tayong mga hindi talaga natin nakaka-catch up. So meron tayong ma-review. And today, people of God, nais ko pong ibahagi sa inyo, sa ating lahat, ang mensahe ng ating Panginoon. Ang message po ng Diyos na initras sa akin sa araw na ito ay pinamagatan ko pong Living in Consistent Spiritual Victory. Ulitin ko lamang po ang title ng ating mensahe today, Living in Consistent Spiritual Victory. Mahalaga po na mapag-usapan natin ang bagay na ito. Mahalaga po na matutunan natin ang mga pamamaraan ng ating patuloy na pagtatagumpay sa ating spiritual na aspeto. Dahil alam ko po na hindi po madali ang maging spiritual or hindi po madali ang pinagdadaanan ng isang tao na siya ay nakabalik sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Hindi po madali na yung ating pananampalataya ay na-restore na. Dahil kung ang ating pananampalataya ay na-restore sa pamamagitan ng ating pagtanggap kay Jesus bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas, pero yung ating daily walk sa ating Panginoon ay hindi po ganon kadali, sapagkat the moment ng isang tao ay ma-restore yung kanyang spiritual na kalagayan, siya po ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Hesus. Hindi po ito madaling pagtagumpayan, sapagkat ang kaaway, wala pong iba kundi si Satan, ay nakikialam
sa ating naging desisyon na tayo ay bumalik sa Diyos na siyang gumawa sa atin at i-restore yung ating relationship sa Kanya na sinira ng kaaway, yung dating kalagayan natin na we are spiritually dead, ay muli ay ma-restore sa harapan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Sa bawat araw ng ating paglakad doon sa pananampalataya na ating in-embrace nang dahil tinanggap na natin muli ang ating Diyos na si Jesus at na-restore ang ating relationship sa Ama, si Satan ay hindi po siya tumitigil at gumagawa siya ng iba't ibang mga kaparaanan upang tayo ay patuloy na talunin at patuloy na ibalik sa dati nating buhay. Kaya nga po, meron po tayong mga kakilala, meron tayong mga nauobserbahan, or minsan tayo po mismo na minsan ay yung ating pananampalataya ay sobrang napaka-init sa harapan ng ating Panginoon, napakatindi ng ating pagsuko ng ating buhay kay Lord. Pero isang araw, makita natin, minsan ang ating sarili mismo, isang araw, minsan ay maramdaman natin na parang unti-unti na tayong lalalayo sa Diyos, unti-unti na tayong bumibitaw sa ating pananampalataya, at unti-unti na tayo na nawawala sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano ba ang nangyayari? Ito ba ay ginusto lang ng tao? Ito ba ay desisyon lang ng tao? Nako, hindi naman po lahat ay ganon ang pangyayari. Kasi tayo namang mga tao ay nung natagpuan na natin at naranasan na natin yung pagmamahal ng Diyos sa ating buhay, yung pagpapatawad ng Diyos sa ating buhay, lalo na nung tayo ay nakakilala sa pamamagitan ng mga matitinding himala ng Diyos sa buhay natin, walang tao na gusto uli nating bumalik sa dati nating kalagayan. Wala po. Lahat tayo na magkumilala sa ating Panginoon, lahat tayo ay ang nais natin ay magtuloy-tuloy sa ating pananampalataya. Ang gusto natin ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang pangarap natin ay hindi na tayo muli na mawala sa presensya ng ating Panginoon. Lahat tayo naniniwala ako na yan ay nabubuo na pangarap sa ating mga buhay. Pero bakit isang araw nararamdaman natin na para bagang tayo'y nalalayo na sa ating Panginoon? Nararamdaman natin na unti-unti na tayong hinihila at minsan ito ay napapagbigyan natin. Kaya today, people of God, pag-usapan natin ang bagay na ito sapagkat ang nais ng Diyos ay tayo ay patuloy sa pagtatagumpay sa ating pananampalataya at sa ating lakad bilang anak ng Diyos. Kaya po ang mensahe ito, I pray and I declare na sa pamamagitan ng Holy Spirit, sa tulong ng banal na Espiritu, ay ipaunawa niya ito sa bawat isa sa atin upang ito ay makatulong na gabay sa ating buhay, upang sa bawat araw na tayo ay humaharap sa mga matitinding mga challenges at iba't ibang mga circumstances ng buhay natin, ay lagi tayong panalo. Yung lagi tayong nagtatagumpay. Kasi never dinesign o never na plinano ng Diyos na tayo ay maging talunan. Ang disenyo ng Diyos sa bawat isa sa atin ay tayo ay mananagumpay. Kaya sa oras na to, pag-usapan po natin living in consistent spiritual victory. Pag sinabi pong consistent, yung iba pong word dito ay steadfast or steadfastness, or sa Filipino ay katatagan. Sa Filipino, ang ibig sabihin nito ay katatagan or katapatan or pagiging matatag. So kailangan magiging matatag, mananatili tayong maging matatag upang tayo ay magtagumpay sa ating spiritual na kalagayan. Many believers experience victory one day, but struggle the next. God's desire is not for us, hallelujah, is not for us to live in occasional victory, but
inconsistent spiritual victory. Ayaw ni Lord. At tayo din. Alam ko tayo din. Ayaw natin yung nagtagumpay ka today and then maging talunan ka na naman next day. Ayaw natin yun. Ang gusto natin ay tuloy-tuloy na pagtatagumpay. It comes from remaining close to Jesus, filling our hearts with His Word, and depending on the Holy Spirit every day. Ang ating pagtatagumpay sa spiritual na kalagayan ay hindi lamang natin matatamo or makukuha sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Bagkus, ang paraan at isang napakalaking bagay upang tayo ay matulungan na magtuloy-tuloy sa pagtatagumpay sa ating espiritual na kalagayan ay ang patuloy na paglapit natin sa ating sarili, sa ating Panginoong Hesus, at ang patuloy na pag-acknowledge sa kapangyarihan ng banal na Espiritu over our life. Sa John 15 verse 5, sabi po ni Jesus, "Yes, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit." At yung pinakalat, ang sabi doon, "For apart from me, you can do nothing." Napakaliwanag po. Sabi doon, "For apart from me, you can do nothing." Never tayo magiging matagumpay sa laban ng buhay na ito, especially sa spiritual na kalagayan, kung hindi tayo connected at wala tayong relationship sa ating Panginoong Hesus at wala tayong pag-acknowledge sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang kasama natin everyday. Today, ang nais nating pag-usapan, ang nais nating i-highlight dito sa mensaheng ito ay yung pamamaraan, tatlong pamamaraan upang tayo'y magtagumpay sa panahon ng laban, ng battle ng ating pananampalataya. Lagi mong tandaan, ang nais ng ating Panginoon ay everyday ay matagumpay ka sa iyong pananampalataya. So, sabi doon, apart from me, you can do nothing. Sinasabi ni Jesus Christ mismo na if Jesus is our vine and we are His branches, so apart from Him, walang magagawa yung branches. Ibig sabihin, if the branch ay hiwalay sa vine, hindi siya makakapag-produce ng victory. Hindi siya makakapag-produce ng fruit. Wala siyang magagawa ng kahit na ano sa kanyang sarili kung siya ay hiwalay sa true vine. At wala pong iba na ang totoong vine, sabi ni Jesus Christ, ay siya. Kaya inintroduce niya ang kanyang sarili at inihantulad niya ang kanyang sarili sa isang vine. Sabi ni Jesus, ulitin po natin sa John 15:5, sabi ni Jesus, "Yes, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce fruits." Hindi lang basta fruit, but much fruit. Pero ang sabi doon, much fruit, then period. Then sabi niya, apart from me, you can do nothing. So dapat, ikaw, tayo, na mga branches, ay manatili sa vine. If tayo ay nananatili sa vine, yung vine ay mananatili din sa atin. So napakahalaga po, ang sabi doon, those who remain in me. Those who remain in me. Yung tao na nananatili sa Kanya, ang sabi doon, and I and them. So, tayo dapat ang unang magkaroon ng tamang desisyon. We are the branches, and we know that Jesus Christ is the vine, the true vine. Dapat tayo ay manatiling connected. Manatili tayong so close, so intimate kay Jesus Christ. Then pag nagawa natin yon, mananatili din si Jesus Christ sa atin.
And pag nanatili si Jesus sa atin at tayo ay nanatili sa Kanya, anumang napagtagumpayan ni Jesus ay siyang tagumpay natin. Dahil anumang ginawa ni Jesus ay para sa kapakinabangan natin. At anumang gagawin natin ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. Apart from that, hindi tayo at wala tayong magagawa. So kaya nga sabi ni Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa. How can we live in consistent spiritual victory? So yun po yung tanong at yun po ang bibigyan natin ng kasagutan. How can we live in consistent spiritual victory? Number one, fill your heart with God's Word. Fill your heart with God's Word. Sabi doon sa Ephesians 6:17, take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Madalas natin sinasabi sa ating mga kabataan, tayong mga tatay at mga elders ng church, lagi natin binibigyan ng diin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Lagi natin binibigyan ng diin na ang salita ng Diyos ang siyang nag-iisang pagkain ng ating kaluluwa. At ang salita ng Diyos ay ang siyang gabay natin sa buhay. Noon ay lagi natin naririnig yung meditate the Word of God. And tama po yun dahil yun po ay sinabi din mismo ng ating Panginoon even kay Joshua. Nung si Joshua ay mag-move siya to conquer the promised land, dala-dala niya ang command ni Lord na ito. Meditate His Word every day and every night. But people of God, yung pagme-meditate ng salita ni Lord ay isa sa pamamaraan upang tayo ay mapuno ng salita ng Diyos. So, para maging consistent yung iyong pagtatagumpay sa iyong pananampalataya, ang una at una sa lahat na kailangan mong gawin pagkatapos mong tanggapin si Jesus at gawin sariling tagapagligtas ay punuin ang iyong puso, ang iyong espiritu, ang iyong isip, punuin ang buong pagkatao mo ng salita ng ating Panginoon. Dahil kapag ikaw ay filled ng Word, kapag ikaw ay puno ng Word ni Lord, ang puso mo, doon ka magtatagumpay. Bakit? Kasi sabi doon sa Ephesians 6:17, take the sword of the Spirit. Sa laban, kailangan mayroon kang sword, mayroon kang tool, mayroon kang armas upang ikaw ay manalo sa laban. Hindi ka po pwede na susugod sa laban na wala kang hawak na anumang armas para ikaw ay manalo or para i-protect mo ang iyong sarili. Sa labanan, people of God, ito man ay physical or spiritual, dapat meron kang sword, meron kang armas. Pero dito sa Ephesians 6:17, sa labanang espiritual, ang spiritual sword ay walang iba kundi the Word of God. Hallelujah! Yung spiritual sword na dapat laging mayroon ang lahat ng mananampalataya ay wala pong iba kundi yung sword of the Spirit. The sword of the Spirit is the Word of God. Hallelujah. God's Word is our weapon against temptation, fear, lies, and discouragement. Kapag dumating yung fear, kapag dumating yung discouragement, sa labang yan ay hindi mo yan maipapanalo kung wala kang Word of God in your life. Kaya nga napakahalaga na sa bawat araw ng buhay natin ay dapat mayroon kang salita ng Diyos. Maganda kung magagawa mo bago ka magsimula ng trabaho sa umaga, mayroon ka na agad na word. Pero kung iba naman yung oras ng iyong trabaho, kahit sa hapon, sa gabi, basta dapat everyday mayroon kang word ng ating Panginoon. Because the Word of God is your sword, the sword of the Spirit, upang ikaw ay manalo
over discouragement, para ikaw ay manalo over fear, para ikaw ay manalo over temptation. People of God, matindi ang ating kalaban. Si Satan, ang ating kalaban ay nasa spirit realm. So tayo, nasa physical na kalagayan. So para maipanalo natin ang bawat laban ng buhay natin, para manatili kang matagumpay sa iyong espiritual na kalagayan, number 1, kailangan mong punuin ang puso mo ng salita ng ating Panginoon. Bakit kailangan mapuno ang puso natin? Dahil sinabi ko nga kanina, ito yung sword na pwede mong magamit upang ikaw ay magtagumpay sa laban. Pero alalahanin natin, people of God, na kung ano ang laman ng puso natin, ay siyang lumalabas sa labi natin. And people of God, kapag dumating yung fear, kapag dumating yung temptation, kapag dumating yung discouragement, doon na i-expose kung ano yung laman ng puso natin. Kapag dumating sa atin yung iba't ibang temptation, yung iba't ibang mga discouragement, yung salitang lalabas sa bibig natin, response or tugon mo doon sa situation na kinalalagyan mo, yun yung katotohanan, yun yung pumupuno sa puso mo. So, kung ikaw ay nakakaramdam ng fear at nakakaramdam ng discouragement at humaharap sa matinding temptation, kapag yung heart mo ay empty, wala siyang word of God, yung spirit of discouragement, yun ang pupuno sa puso mo. Yung spirit of fear, yun ang pupuno sa puso mo. Yung temptation, yun na ang i-meditate ng puso mo. So, dahil yun, ang nandyan na pumuno sa puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Pag lumabas yun sa bibig mo, yun ang magiging way ni Satan para malaman niya at nalaman niya na kung ano ang kalagayan mo ng iyong espiritual na pamumuhay. Sapagkat si Satan ay lagi lamang siyang dumedepende sa ating mga kilos at sa ating mga salitang lumalabas sa bibig natin. At doon, yung mga salitang lumalabas sa bibig natin, yun ang nagiging daan, pamamaraan ni Satan upang tayo ay talunin. Kasi si Satan, limitado ang kanyang nagagawa sa atin. Hindi niya nababasa ang ating isip. Pero kapag mayroong salitang lumabas sa bibig natin, kapag may ikinilos ang katawan natin, doon niya nalalaman na ito yung sitwasyon natin. At doon niya tayong hihilahin. Doon niya tayo dadalhin hanggang tayo ay pagnakawan, sirain at patayin. Dahil yan ang laging plano ni Satan every day sa buhay mo. Pero si God, ang kanyang plano sa atin, every day magtagumpay tayo. Magtagumpay tayo over fear, magtagumpay tayo over discouragement, magtagumpay tayo over lies, magtagumpay tayo over temptations. Ang nais ng Lord ay magtagumpayan natin ang lahat ng yan. Pero hindi natin magagawa yun kung tayo ay hiwalay sa Lord. Kung tayo ay hiwalay kay Jesus at kung si Jesus ay hiwalay sa atin. Ang tanging connection natin sa ating Panginoon everyday, pagkatapos ng acceptance, hallelujah, is the Word of God. Kaya, everyday, punuin mo yung sarili mo, yung puso mo ng Word ni Lord. Ngayon, kapag puno ang puso mo ng salita ni Lord, may temptation sa harapan mo, may fear, may lies, then mayroong discouragement. Pero ang laman ng puso mo is Word of God. Yung temptation, tatapatan mo yun ng Word of God. Yung fear, tatapatan mo siya ng Word of God. Yung lies, tatapatan mo ng Word of God. Yung discouragement, tatapatan mo ng Word of God. Then, doon mo makikita ang pagtatagumpay. Nung si Jesus Christ ay tinempt ni Satan 3 times, bawat tukso na ino-offer ni Satan kay Jesus, tinatapatan ni Jesus ng Word of God. Sabi niya, gawin mo itong stone, gawin mong bread. Tinapatan kaagad ni Jesus ng Word of God. Sambahin mo ako, tinapatan kaagad ni Lord ng Word of God. Tumalon ka, tinapatan ka agad ni Jesus Christ ng Word of God.
And after that, si Satan ay umalis sa harapan ni Jesus dahil hindi niya na-tempt, hindi niya nagapi, hindi niya natalo si Jesus Christ nang dahil sa bawat temptation, mayroong Word of God. Gusto mo ba yung consistent victory? Consistent spiritual victory over your life? Hallelujah! Punuin mo ng salita ni Lord ang iyong puso. Para sa oras na kailangan mo, yung sword ay biglang lalabas sa iyong labi at gagamitin mo yon in glory to God. Pagtatagumpayin ka ng ating Panginoon. Psalms 119 verse 11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Sabi ni David, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Hallelujah! Hindi ka talaga makakapag-commit ng anumang kasalanan na pagmagtagumpay si Satan sa iyo nang dahil you have the Word of God. Kaya people of God, I encourage you, youth, mga parents, read the Bible every day. Memorize key verses. Meditate on God's promises. Let God's truth guide your decisions. Hallelujah. Let God's truth guide your decisions. So people of God, napakahalaga. Napakahalaga na magbasa ng salita ni Lord. I-memorize yung mga verses. And then i-meditate yung mga promises ni Lord. And allow the Word of God na siyang maging pamantayan ng iyong mga decisions sa buhay. A believer who feeds on God's Word become spiritually strong. And number 2, live a lifestyle of prayer. Wow! Hallelujah! Live a lifestyle of prayer. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, never stop praying. Anong sabi po doon? Never stop praying. Prayer is not only a daily schedule. It is a daily relationship or fellowship with God. Sabi sa Philippians 4:6, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Paano ba natin gagawin yung maging lifestyle yung prayer? Sometimes, nagiging mahirap sa atin ang prayer kasi tayo mismo yung gumagawa ng sarili nating style ng prayer. Or minsan ay inilalagay natin sa kahon yung ating prayer time. Maraming mga mananampalataya na nagpipray sa umaga. Wala pong mali doon. Pero naman na iba ay nananalangin ng hapon. Hindi rin po yun mali. Kapag dumating yung temptation, people of God, victory is not achieved by our own strength. Yung iba naman ay nananalangin lagi bago matulog. Hindi rin po yun mali. Manalangin ka sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi. Lahat po yon ay hindi mali. Pero kapag ang prayer life mo ay lagi mong inilalagay doon sa oras na kung saan ay available yung sarili mo, nalilimitahan mo ang fellowship at nalilimitahan mo ang prayer at hindi siya nagiging lifestyle ang inyong prayer. Kasi kung wala ka sa oras na ito, hindi ka na mananalangin. Kung hindi ka na umabot sa ganitong oras, hindi ka na rin mananalangin. Or minsan, kinukulong natin yung sarili natin, kinukulong natin yung prayer natin sa araw o kaya sa lugar. Sa araw na ito, mananalangin ako. Saan ako mananalangin? Dito lang. Sa kwarto ko lang. So dahil ang gusto mo, ang prayer mo ay nasa kwarto lang, kapag wala ka doon sa kwarto mo, hindi ka makakapag-pray. O kaya, ang gusto mong prayer mo lagi ay punta ka ng prayer mountain. Okay din yun. Pero kung ang
ang prayer mo ay nakadepende na sa prayer mountain. Pag wala ka sa prayer mountain, hindi ka magiging prayerful. So, anong ibig sabihin? Para maging lifestyle ang prayer natin, dapat ang prayer ay wala yan sa oras. Yes, makakatulong. Makakatulong sa iyo sa simula, dahil lagyan mo ng oras, lagyan mo ng lugar. Pero kung yun ay lagi kang nakakulong, hindi mo ma-enjoy ang iyong prayer life. At pag hindi mo na-enjoy ang iyong prayer life, hindi ito magiging habit sa iyo. At pag hindi ito nagiging habit sa iyo, hindi ito magiging lifestyle mo. Anong ibig sabihin? Ang prayer, people of God, para maging lifestyle mo. Sabi nga doon, never stop praying. So ibig sabihin, kung ang prayer ay pamamaraan natin to communicate to our God, makipag-usap, makipag-dialogo, makipag-fellowship sa ating Panginoon. Huwag naman natin si Lord ilagay sa araw mo at sa oras mo. Lagi mong kausapin. Kaya nga ang sabi doon, never stop praying. Huwag kang tumigil sa panalangin. Ang ibig sabihin ay, para maging lifestyle mo ang prayer, wala itong oras na pinipili at wala itong lugar na hinihingi. Ibig sabihin, anytime, kahit anong ginagawa mo, pwede kang mag-pray, pwede kang mag-intercede, pwede kang mag-connect sa ating Panginoon. Habang ikaw ay nasa jeep or nasa sasakyan, kung ikaw ay nasa kotse, ikaw ay nasa motor, ibig sabihin ikaw ay nasa biyahe, pwede mong kausapin si Lord habang ikaw ay nagbabiyahe. Pwede mong kausapin si Lord habang ikaw ay nagluluto. Pwede mong kausapin ang Diyos habang ikaw ay nandiyan sa iyong table area ng trabaho mo. Pwede mong kausapin si Lord. So anywhere, anytime, pwede mong kausapin ang ating Panginoon. At pagka ganito na ang prayer mo, nakawala ka na doon sa elementary stage ng iyong prayer life. Dapat, wag mong ikulong ang Diyos sa oras na itinakda mo. Wag mong ikulong ang Diyos sa lugar na gusto mo. Kausapin mo ang Diyos anytime, anywhere, para maging lifestyle mo ang iyong prayer. Napakahalaga, people of God, ng pagtatagumpay sa bawat laban na kinakaharap natin sa pamamagitan ng prayer. Bakit? People of God, sometimes makalimutan natin yung verse na minimemorize natin. Minsan ay hindi natin masabi ng buo yung word ni Lord. Pero prayer, madali. Yung prayer kaagad-agad nandiyan. So kaya, pag-aralan natin, people of God, that in our home, kayo mga kabataan, alam ko, busy din kayo sa pag-aaral. You pray habang ikaw ay bumabiyahe papunta sa iyong school. Habang ikaw ay naghihintay sa iyong teacher, you pray. Habang ikaw ay naghihintay sa iyong professor, you pray. Pwede kang mag-pray na nakapikit, pwede kang mag-pray na nakadilat, pwede kang nag-pray na nakaluhod, pwede ka rin mag-pray na naglalakad, pwede kang nag-pray na nakaupo, pwede ka rin manalangin na nakatayo. Kapag ganito yung prayer mo, napakaganda kasi nararamdaman ni Lord, nakikita ni Lord sa atin na ang Diyos ay hindi na naka-numero 1 sa atin, na para bagang by numbers ang kanyang pag-approach sa atin. Anytime ay available tayong i-approach ni Lord. Available yung sarili natin para kay Lord. At dapat lagi natin kinakausap si Lord. Hindi lamang sa umaga, hindi lamang sa tanghali, hindi lamang sa gabi, kundi sa buong araw ay laging si Lord ang laman ng isip mo at kinakausap mo ang Diyos. Yan ang prayer. Philippians 4:6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. You see? You pray everything. Lahat, people of God. Talk to God throughout the day. Bring every concern to Him. Hallelujah. Ask the Holy Spirit for wisdom and strength. And thank God in every situation. A praying believer is a strong believer. Huwag niyong gawin na boring yung prayer. Kaya nga, maraming mga Kristiyano ang hindi nagiging malalim sa kanilang prayer life kasi tinitingnan nila na ang prayer life ay boring. Pero kung titingnan at matututunan ninyo yung sinasabi dito na never stop praying, pag natutunan mo yun, ma-i-enjoy mo ito kasi walang pinipiling oras,
Walang pinipiling lugar, walang pinipiling anumang minuto o segundo. Laging kinakausap mo si Lord. Kahit naglalakad ka, kahit naglalaba ka, kahit pwede mong kausapin ng Diyos. Hallelujah. Yes, hindi naman po masama yung kausapin si Lord sa ng talagang nakalaan yung time mo doon, yung quiet time. Wow, napakaganda nga noon kung mayroong kang quiet time, mayroong kang quality time kay Lord. Pero kung doon ka na lang din nakapako at yun na lang yung pamamaraan mo, wag. Dahil ang Diyos ay Spirit. Ang Diyos ay omnipresent and omniscience and omnipotent. Powerful everywhere, hallelujah, in all-knowing God. Kaya kahit saan, pwede mo siyang katagpuin. Pag naging lifestyle na ang prayer mo, mahirap kang talunin at mahirap kang agawin at mahirap pakialaman ni Satan yung buhay mo. Bakit? Sapagkat ang taong very sensitive and very committed sa kanyang prayer life, mataas at napakalakas ng kanyang discernment spirit nang dahil siya ay laging connected sa Spirit ni Lord. Kasi ang taong prayerful, ibig sabihin siya ay connected sa Spirit ni God. Hallelujah. So kung ikaw ay nagpipray bawat segundo, bawat minuto, kahit saan ka pumupunta, kahit anong ginagawa mo, lagi kang naka-tune in sa Diyos through prayer, ibig sabihin, lagi kang nakakonect sa Spirit of God, at dahil connected ka sa Spirit of God, grabe yung discernment spirit, nadi-discern mo lahat ng spirit na nasa iyong paligid, at yung mga spirit ng mga taong kinakausap mo. Kaya magiging hindi ka kayang talunin ng kaaway dahil yung kapangyarihan ng Espiritu ay sumasayo. Kaya level up your prayer life. Gawin mong lifestyle ang prayer. Huwag mong gawing boring ang prayer life mo. Huwag mo lang kausapin ang Diyos sa umaga. Huwag mo lang kausapin ang Diyos sa hapon. Huwag lang sa tanghali. Huwag lang sa kwarto mo. Huwag lang sa church. Anywhere and anytime and every time, kausapin mo ang Diyos. Yan ay isang uri ng panalangin. Pangatlo, stand firm with God's armor. Gusto ko pong basahin sa inyo yung Ephesians 6 verse 10 to 18. A final word. Be strong in the Lord, in His mighty power. Put on all of God's armor, so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, against evil spirits in the heavenly places. Therefore, put on every piece of God's armor, so that you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then, after the battle, you will still be standing firm. Stand your ground, putting on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. For shoes, put on the peace that comes from the good news, so that you will be fully prepared. In addition to all of this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Put on salvation as your helmet, and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Pray in the Spirit at all times, and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Wow! Hallelujah! Napakaganda ng itinuro dito sa atin ni Paul. Ito po ay encouragement ni Paul sa lahat ng mga mananampalataya sa Efeso. Binigyan ni Paul ng gabay itong mga mananampalataya kung paano silang magtatagumpay sa lahat ng mga laban na kasama
ang mga evil spirit, ang mga devils, ang mga demons, ang mga bad spirits, lahat yan ay kayang mapagtagumpayan. Kaya pangatlo, stand firm with God's armor. Kompleto ka. I hope and I pray na mapicture mo in your imagination na ang isang sundalo ay nasuot niya ang lahat ng kanyang mga balote upang siya ay magtagumpay sa laban. Yung helmet, yung shield, yung belt, yung shoes, lahat yun ay suot-suot. Hallelujah. Sabi doon, yung helmet is the Word of God. So every day, choose to walk in God's truth. Ang napakahalaga ay nag-walk ka in God's truth. Ibig sabihin, hindi mo inaalaw ang anumang lies in your life, or lies in your emotion, lies in your feelings, or lies na galing sa ibang tao. Huwag mo itong ialaw sa iyong sarili. Because the moment na mayroong hindi totoo sa iyo, o mayroong hindi totoo sa kanila, na tinanggap mo na parang totoo sa iyo, ito ay isang kasinungalingan. Kapag mayroong lies sa heart natin, in our mind, in our spirit, ibig sabihin wala tayo doon sa truth. Wala tayo doon sa truth of God. Kaya para manatili tayo doon sa katotohanan ng ating Panginoon, ay dapat walang lies sa ating buhay. Because truth and lies, hindi siya pwedeng magsama. Siya ay magkahiwalay at kailanman ay hindi po pwede na sila ay magsama. We are in a spiritual battle every day. Every day, people of God. But God has already given us everything we need to stand. We need to stand. So every day, choose to walk in God's truth, in His righteousness, in His peace, in His faith, salvation, and the Word of God. Hallelujah. Pag nasa atin to, people of God, pag tayo ay balot, hallelujah, ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon, at kabanalan ng ating Panginoon, at kapayapaan ng Diyos, at pananampalataya, at ang kaligtasan, at ang salita ng Diyos ay nasa atin. Ibig sabihin, from head to toe, ay balot tayo ng helmet, ng shoes, ng belt, ng shield, hallelujah, ng Word of God. Kaya tayo ay tiyak na magtatagumpay sa bawat laban. Remember, you are a child of God. Do not fight with your own strength. Stand in the strength of the Lord. Those who stand in God's strength will remain standing after every battle. Panghuli, people of God, submit to God and resist the devil. Yung dalawang bagay na ito ay kailangan natin ito maintindihan. Dapat, bago natin gawin ang mga bagay-bagay, like sa ating pag-rebuke sa kaaway, sa ating pag-resist sa kaaway, magagawa lang natin ito ng matagumpay kung tayo ay nandoon sa submission o fully submissive sa ating Panginoon. If walang submission sa area natin, hindi natin ma-resist yung evil. Hindi natin makukommand yung demons na lumayo. Hindi natin makukommand yung bad spirit na lumayo. Hindi natin makukommand yung evil spirit na lumayo sa atin kung hindi tayo fully submissive sa ating Panginoon. There's no submission in us. People of God, hindi natin ma-resist yung kaaway. James chapter 4:7, submit yourselves. You see? Submit yourselves. Submit yourselves, therefore, to God. Amen? Resist the devil, and he will flee from you. So, submit yourselves, hallelujah, submit yourself to God, then resist the evil spirit. Yung evil spirit ay lalayo sa atin. Mawawala yan sa atin once na tayo ay fully submissive sa presence, sa power ng Holy Spirit. Victory begins with surrender. Victory begins with surrender. People of God, napakahalaga na kung walang pagsusurrender, walang submission, there's no victory. 2 Corinthians 10:5. 2 Corinthians 10 verse 5, we capture every thought
and make it obedient to Christ. Obey God's word. Turn away from sin quickly. Guard your thoughts. Reject the enemy's lies and believe God's truth. The devil cannot defeat a believer who is fully surrendered to God. Kailanman ay hindi kayang talunin ng kaaway ni Satan ang isa at nag-iisa lang na believer na fully surrender ang life niya, fully submissive ang kanyang buhay kay Lord, never siyang matatalo. Never siyang matatalo. So, people of God, consistent spiritual victory is not about being perfect. Amen? Consistent victory or consistent spiritual victory is not about being perfect. It is about remaining faithful to Jesus every day. As we fill our hearts with God's Word, live a life of prayer, stand in God's armor, and submit ourselves to God, we will continue to overcome every spiritual battle. Romans 8:37, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. A challenge for us, people of God, ang challenge sa atin is every day this week, read one chapter of the Bible. Kung di mo pa makayanan yung chapter, kahit na verse, ayaw kong tawagin challenge, but gusto kong tawagin encouragement. So gusto kong i-encourage kayo within this week, starting today, or starting tomorrow, people of God, every day, pagbasa ka ng Word of God. Kahit mag-memorize ka ng isang verse, then spend time to pray. Huwag mong ikulong si Lord. Kahit nasaan ka, kahit anong oras, kahit anong ginagawa mo, you pray. And encourage one person to remain strong in Jesus. Mag-witness ka. Yung mga tao kasama mo sa bahay, lagi mong i-encourage. Victory is not an event. It is a daily walk with Jesus. Spiritual victory is not won by our own strength, but by staying close to Jesus every day. As we fill our hearts with God's Word, live a life of prayer, stand in His strength, and fully submit to Him, we will overcome every battle. Let us choose daily to walk with Christ, because those who remain in Him will continue to live in victory. Hallelujah. So people of God, bakit kailangan natin pag-usapan ito? Kasi ang ating dream, ang ating dinidesire ay kung ano yung dinidesire ni Lord. Ayaw ni Lord na mayroong isang pamilya or mayroong isang miyembro ng pamilya na loser. Ayaw ni Lord na mayroong isang pamilya na ang nararamdaman niya ay lagi na lang siyang talunan everyday. At ayaw din natin yon makita sa isang young people na ganun siya mag-isip na lagi siyang talunan. No, people of God. Wala si Lord na create na talunan. Ang disenyo, pagkaka-design ng Lord sa atin, ay tayo ay mananagumpay simula noon hanggang ngayon at hanggang sa darating pang oras at panahon ng buhay mo, ikaw ay matagumpay. Never na tinitingnan ka ni Lord na ikaw ay talunan. Ang pagkatalo ay wala sa plano. Tandaan mo to, ang pagkatalo ay wala sa plano ng Diyos sa lahat ng tao na Kanyang ginawa. Minsan, ang pagkatalo nating tao sa bawat laban ng buhay natin, hindi dahil sa ginusto ni Lord, kundi dahil sa pinili natin ang maging talunan. Ayaw ni Lord yun. Hindi yan ang pagkakagawa ni Lord sa'yo. Si God, never siyang naging talunan. Si Lord, walang sino man pwedeng tumalo sa Kanya. Ginawa tayo ni Lord according to His image and likeness. So the image of God, in the likeness of God, the character of God, hallelujah, the heart of God, the Spirit of God ay nasa atin. So paano magiging talunan ang isang tao na create ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Ang kanyang wangis, laging panalo. Hindi siya natalo kailanman.
So kaya, paano tayo matatalo? Kaya tayo natatalo dahil minsan ay pinili nating matalo. Or humihiwalay tayo sa Diyos na panalo. Kapag ang tao ay laging nananatili sa Diyos, panalo siya. Pero kapag ang tao ay nagdesisyon na lumayo sa Diyos, lagi siyang matatalo sa bawat laban niya. Bakit? Dahil ang bawat laban ng buhay niya ay kinakaharap niyang mag-isa. May temptation ka, mag-isa ka. Mayroong fear na nararamdaman in your heart, mag-isa ka, nalalaban. Mayroong lies, mag-isa ka din. May discouragement, mag-isa ka din, nakaharapin mo yun. So lahat ng tao, sabi doon, if you remain in me, hallelujah, magiging fruitful yung ating Christian life. Pero pag umiwalay ka sa akin, ang kwento ng buhay mo ay laging talo. Bakit? Sabi ni Lord, apart from me, you can do nothing. Wala kang magagawa ng kahit na ano. At never ka rin magtatagumpay. Kasi paano kang magtatagumpay na hiwalay ka sa isang Diyos na matagumpay? People of God, this is the reality. At ayaw natin yun. Ayaw natin na may pamilya na loser. Ang gusto natin, ang bawat pamilya ay matagumpay. Matagumpay ang marriage nila, matagumpay ang finance nila, matagumpay yung health nila, matagumpay lahat ng area ng buhay nila. Even the love life ng kanilang mga anak, ang gusto natin mga magulang, matagumpay sila. So kaming mga magulang, tayo mga magulang, yan din ang pangarap natin sa mga anak natin. Wala tayong pangarap ng anak natin ay maging talunan. So kung tayong magulang, yun ang pangarap natin sa anak natin, yun din ang pangarap ng Diyos na siyang gumawa sa atin na pinaka magulang ng buhay natin. So yun ang pangarap ni Lord sa atin. Kaya, people of God, hindi ka talunan. Hindi ka talunan. Ang gusto ni Lord, magtuloy-tuloy ang iyong pagtatagumpay sa iyong spiritual na buhay. Kasi people of God, kung hindi magtatagumpay ang iyong spiritual area, hindi rin magtatagumpay ang ibang area ng buhay mo. Kaya sa oras na to, nais ko na tayong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. And right now, tanggapin mo ang katagumpayan ng Lord sa buhay mo. Father, I declare victory. I declare victory upon victory sa lahat ng family, parents, at sa lahat ng mga anak. Lord, I declare victory upon victory. We are victorious because of you. Ang aming tagumpay, Jesus, ay yung tagumpay na pinagtagumpayan mo doon sa cross of Calvary. We are victorious because of your blood. We are victorious because of your name. Maraming salamat, Lord. I apply the blood of Jesus sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa oras na ito. I declare you are victorious. You and your family are victorious. Maraming salamat po. God bless you and we love you. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa oras na ito at i-enjoy natin ang ating offering time at i-enjoy natin ang ating fellowship time and consolidation time with our loved ones. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Maraming salamat at patuloy ng pagpapala ng Diyos ay maranasan ng bawat isa. Amen and amen. God bless you. So, isang maganda at pinagpalang araw po sa bawat isa. Alam ko po na ang panahon ngayon ay maulan, but still, we receive the blessing that comes from the Word of God na sinare sa atin ng ating mahal na pastor. And truly indeed, God's Word is a blessing to us because it contains wisdom, knowledge, encouragement, teachings, correction, at the same time, instruction about life, and it also includes our financial aspect. So, ang share kong word is matatagpuan sa Malakay chapter 3, verse 10. Ang sabi doon, bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you, and I will pour out a blessing so great, you won't have enough room to take in it. Try it, put me to the test. So, yung sa tithes is an instruction that comes from the Lord na kailangan natin ibalik kung ano yung para kay Lord. Because it's a sign of recognizing that He is our provider. Hindi yung mga bagay na meron tayo ay hindi talaga nanggagaling sa atin, kundi nanggagaling sa Kanya. At the same time, hindi lang siya recognizing, but also honoring the authority of the Lord in our lives. And nag-search din po ako sa Google kung ilan yung words ng tithes, offering, and giving.
Doon sa tatlong words na yun is mas lamang po yung word na giving. So, yung giving kasi, it happens out of love. Mas in-honor talaga ni Lord. Yung giving is willingness. Yung willingness natin magbigay para kay Lord. Willingness na ibigay kung ano yung deserve ni Lord. Sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, you must decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. So yun, yung sabi nga sa dulo, for God loves a person who gives cheerfully. So alam ni Lord kung masaya yung heart mo sa pagbibigay. And doon ibubuhos ni Lord yung pagpapala niya sa life mo, sa iyo, at sa family na meron ka. So, yes, Lord, maraming salamat sa araw na to. Thank you, O God, for the blessing that we receive, O God, hindi lang sa amin, but also, Lord, sa family, sa bawat tahanan, Panginoon. Lord, as we give to you, O God, we bring back, Lord, yung deserve mo, at the same time, Lord, yung willingness namin na magbigay sa iyo, Lord, is continue, Lord, na magkaroon pa kami ng heart sa pagbibigay para sa iyo, O God. Because, Lord, naniniwala ko na mas ibubuhos mo yung pagpapala mo, O God, sa bawat tahanan, O God, na nakareceive ng word mo, na nakareceive, O God, ng salita mo, O God, na at the same time, Lord, na nagbigay out of love, O God, para sa iyo. Naniniwala ko, Lord, that you will amaze them, you will pour out the blessing, the favor, O God, sa kanilang tahanan, O God. Maraming salamat, Lord. We love you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen.